Simulan mag-asawa kami ng asawa ko. Wala pa po kami sa sariling bahay ng time na yun. Nangupahan po kami. Tapos naranasan po namin na walang-wala po kami. As in, wala po kami kahit bigas na inaisain. Kasi nagsisimula pa lang po kami. Inisip ko po kung paano ng buhay namin. Kasi hindi namin alam kung gusto na po ako ng asawa ko na pawiin sa probinsya, sa mga magulang ko. Kasi kahit siya hindi niya po alam kung paano po magsimula. Ako po si Maria Jova Regis, 34 years old, ng CAA Las Piñas City. May 4 na mga anak. At isa po akong may-ari ng maliit na tindahan. Gusto naman po kayo? Mabuti naman po kahit paano nakakaraos naman po sa pangaraw-araw dahil nariyan naman po ang aking asawa na umagabay sa akin at sa aming mga pangarap para sa aming mga anak. Ano naman po yung karaniwang ginagawa sa araw-araw, naghatid sundo po ako sa aking mga anak sa school, nag-asikaso sa aking asawa, pagpasok sa trabaho, at sa maliit po na tindahan. Yun po ang mga araw-araw ko na mga ginagawa. Yun po ang pinabibisihan ko bilang isang ina. Gusto naman po si Okay naman po kasi siya po talaga yung pinaka-provider ng aming tahanan. Lahat kaya niya pong gawin. Kahit mga may mautos po ako sa kanya, lalo na po ngayong time na wala pa po siyang pasok kasi isa po siyang aircon technician. At sa ngayon po, nag-aaral po siya bilang isang welder na rin po. Gusto naman po yung vitamins sa pag-provide ng vitamins sa pang-araw-araw ng business? Sa pagtitindahan ko po, actually hindi po masyado kasi ilan lang po yung mga tinitinda ko sa ngayon kasi kulang pa po yung aming mga kapital at nantay lang po namin ang mga sahod or allowance po ng aking asawa. Pero sa pagtitindahan po, okay na rin po kahit paano nakatulong na rin po mga pambaon ng anak ko. Doon po kami kumukuha para sa panggastos din po. Meron po ba yung time na umiiyak ka kasi wala ka talagang mga gastusin, hindi alam ko ulan ng Yes po, naranasan ko po yan. Actually, ilang beses na po nung mga time ng pandemic. Kasi nung time na yun, nawalan po ng trabaho ang asawa ko. Kaya as in, wala talaga kami mapagkuhanan. At sa pa po, yung time po na nagka-positive po yung asawa ko sa COVID. Kaya hindi po kami basta-basta makakalabas. Kaya hindi ko po alam kung saan po kami kukuha. Buti na lang po nariyan ng mga kapatid ko na kahit paano nakatulong po sa amin mairaos po ang mga time na yun. Nagdasal po ako ng nagdasal at syempre kumilos po ako. Kailangan po kasi natin kumilos kahit gaano po tayo kaligmok sa buhay. Kailangan po pa rin po natin maghanap ng paraan para makasurvive po. May mga bagay po ba kayo na isip sa atin sa para hindi lang siya magkaroon? Yes po, meron din po. Yun po yung mga time namin, so hindi niya alam, nag-iisip na po ako kung kahit paano ako lang po yung mag-iisip. Kasi hindi naman po sa lahat ng oras na ayaw ko siyang bigyan ng kung ano man po yung problema na dinadamdam ko. Gusto ko po ako lang mag-isa kasi alam ko po na may problema rin po siyang iniisip kaya ayaw ko na pong dagdagan yun. Yung 4 ko pong mga anak, 3 po doon yung nag-aaral. Isa pong grade 5, grade 2 at isang kindergarten. Then yung isa po yung maliit pa po, 3 years old pa lang. Kamusta naman po yung pagiging ina sa 4 na anak mo? Medyo stress, nakapagod, pero masaya po at the same time kasi kahit napapagod ako sa pangaraw-araw ng mga gawain, pero masaya pa ako nakita ko silang malusog at masaya sa mga ginagawa nila at nagpo-provide po namin pangailangan nila. Simulan mag-asawa kami ng asawa ko, wala pa po kami sa sariling bahay ng time na yun. Nangupahan po kami, tapos naranasan po namin na walang-wala po kami, as in wala po kami kahit bigas na inaisain kasi nagsisimula pa lang po kami. Inisip ko po kung paano ng buhay namin kasi hindi namin alam kung gusto na po ako ng asawa ko na pawiin sa probinsya, sa mga magulang ko. Kasi kahit siya hindi niya po alam kung paano po magsimula. Kaya ang ginawa po namin, nagsumikap po kami, naghanap po kami ng paraan para po ma-provide namin kung ano man po ang dapat namin gawin. At nariyan din po ang aking biyanan na tumulong sa amin upang magkaroon po ng magandang kinabukasan. Nag-guide po sa amin. Ako po, isa po akong promodizer sa mga mall po. Din yung asawa ko po dati isang security guard. Tapos ngayon po, na po siya, naging aircon technician, nagka-carpintero, all around
nagpapakuan po, nagta-tiles, lahat po kaya niya pong gawin sa mga loob ng bahay, mga aircon, at saka nagwi-welding na rin po. Paano po kayo nagkakilala dati? Ano po, sa trabaho po, magkatrabaho po kami. Same, ano lang? Opo, same department po. Bakit po kayo sumali sa Hakot Challenge ni Miss Maricel dito? Kasi ito na po yung pagkakataon na mapalago kong aking negosyo para matuloy-tuloy na po at magkaroon po ako ng maraming mga incentives po, yung mga tubo po. Kasi sa ngayon po kasi tindahan ko, pailan-ilan lang po tinitinda ko. Kasi yun lang po muna yung makakaya ko. Kaya malaking tulong po talaga itong Hako Challenge ni Miss Maricel po para sa pamilya ko. Kasi wish ko po talaga, dati pa po ako sumasali sa mga Hako Challenge niya. Ngayon lang po ako nabunot. Asawa ko, maraming salamat kasi napakabuti mo. Wala kang bisyo, kami lang talaga ng pamilya. At kami lang yung pinaka-priority mo at hindi ka nagbabarkada. Yung lahat ng oras binubuhos mo sa amin, sa pagtulong sa akin sa bahay, sa pag-alaga sa mga anak ko, napakaswerte ko sa'yo kasi lahat-lahat na sa'yo na ikaw na lahat-lahat gumagawa, ako na lang talaga yung hindi. Sa mga anak ko, Stephanie, Milan, Gavin, Terence, Sydney, magpakabait kayo, mag-aral kayo mabuti at sana tuloy-tuloy ang pagiging honor students nyo at pag palagi magpasaway kay mami, tumulong hanggat maaari. Maraming salamat kasi mababait kayo sa akin. Thank you, anak. Last message po kay Miss Maricel. Miss Maricel, magandang araw po sa iyo. Maraming salamat po sa mga opportunities na binibigay mo po para sa mga tao, katulad po sa akin, sa binigay mo po sa amin na sari-sari store. Malaking tulong po ito para po sa akin, lalo na po para sa aking mga anak, upang makatulong po ito sa pang-araw-araw namin mga gastusin at sa mga thank you po sa opportunity na ito. Thank you po. Hello po, ma'am. Nandito po ulit yung team ng Sari-Sari Store Challenge para ibigay po sa inyo yung grocery. Since tapos naman na po yung Sari-Sari Store ninyo, mag-unpack na po tayo. Pero ma'am, kuha po tayo ng grocery. Thank you po, Ma'am Maricel, sa binigay mo po sa akin ng Sari-Sari Store. Ito na po siya. Napakaganda po at napakarami po. Magandang opportunity po ito para sa akin bilang isang ina. Thank you so much po. God bless.